Hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. We were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bang! Sorry, ma'am. You have an explanation lang po doon sa blank pages po. Nagmamadali lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... explanation lang po sa blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa BICAM report para sa 2025 National Budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong ito dahil sa mga kontrobersyang ibinabato, kabilang na ang questionableng paggastos ng confidential funds. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas.